Hello everyone. So this is our new first episode of podcast. So our topic for today is about K-pop life. Yan. So simulan natin paano naging K-pop fan. Nung grade 6 ako, like guys, this podcast pala is Taglish. So I don't know if saan tayo punta, English ba or Tagalog. So about sa K-pop life, ano ang mga grade 6 ata, I know. Ay, grade 6 na, doon na, nag-push na siya. Parang doon na talaga ako mayroon na ako mga alam na music, may mga kinakabisado na ako mga ano. Ganyan. Tapos, merong event sa school like that. Then, parang, hindi ko alam kung ba't ako sasali sa ganyan. Pero ayun, meron kaming sinayaw, which is the Twice Cheer Up. So, ayan, mayroong akong classmate na like, kabisado niya lahat, all the music, all the members, like that. Nagtataka ako, ba't niya nakakabisado yung mga names ng mga Korean? Kasi like, 'di ba guys, magkakamukha talaga sila. Magkakamukha talaga sila like, paano ko ba makakabisado? Ang dami din nilang members, gano'n. So, ako naman sa isip-isip ko, 'di ko kaya 'yun, ganyan. Tapos nanonood siya ng mga vlogs ng Twice, ganyan, ng mga EXO, ayan, mga BTS, like that, 'di ba yung mga uso pa ng mga 2017, I think? So, like that. And ayun, tapos ang 'di ko alam, basta makikinood na lang ako, ganyan-ganyan, makiki-fun-fun. And after that, hanggang sa mga nag-pandemic, dito na ako nag-push, guys. Do'n ako sa ano tawag do'n, sa survival show ng ENHYPEN, yung Island, ayan. Do'n ako nag-start ng pandemic sa Island. And after that, pinush ko na siya tapos nanood ako ng mga vlogs nila, yung mga sa ibang mga YouTube channel, like that. Nagustuhan ko sila, guys. After that, meron akong nakilala na Stray Kids. Ayun ang mga pinush ko, guys. Nag-start ako sa mga ENHYPEN, Stray Kids. Tapos after Stray Kids, pumunta ako ng TXT, like that. And after that, oh my God, I will try to memorize their name, their song, and how they talk, like that. And 'di ba gano'n din kayo? So, 'di ko alam kung gano'n 'di ba? Like kakabisado mo yung name, 'di ba? Che-checkin mo 'yan, pupunta kayo sa Google 'di ba, background checking ganyan. Tapos after that nag-start lang ako, 'di ko alam kung nag-start lang din kayo sa mga Lomo card, ganyan. Gano'n din ako, nag-start ako sa Lomo card. After that, sa mga poster na tig ₱25, Philippine peso, 25, mga ganyan, 50. It's a cheap, right? Pero like super mahal na talaga kapag madami kang binili. Ta's 'di ko akalain na mapupunta din ako sa pag-attend ng concert. Super mahal pala umattend ng concert, guys. So, ayun, 'di ko din parang nag-Gen-Ad lang ata ako no'n as ay ticket selling ng Manifesto. Nag-start ako ng Gen-Ad kasi 1,500 lang siya, guys. 1,500 pero super mahal na talaga siya for me, Ay, yeah, I think 1,500 or 3,500. Basta gano'n ang Gen-Ad nung Manifesto. I forgot na, guys. So, basta like that. And gago, oh my God. Ta's naubusan kami ng ticket, naubusan ako ng ticket. Parang lahat ata, 'di ko alam kung sino dito mga engine or sa mga nag-try mag-secure ng Manifesto. Ang dami, ang bilis din maubos, mga 5 minutes ata. Kasi 12 mag-start yung ticket selling and mga 5 minutes. Doon na, 5 minutes wala na, nag-sold out na lahat, tapos nag-iiyakan na sila lahat. Tapos ako naman, oh my God. Tapos pinapamessage pa yung shoutout ng ENHYPEN. Tapos, gano'n. Tapos, ayun na, umiyak na ako tapos bigla silang nag-add additional days, so which is day 3. Tapos hindi ko akalain na mapupunta ako sa lower box. Alam niyo ba kung magkano yung lower box? Mga sa 11,990 like that. Gano'n ate, tapos hindi ko alam talaga. Tapos ayan, 'di ba this is my podcast, guys, like we're friends, nakikipag-bonding lang kayo sa'kin, chika-chika lang ang life, ganyan. So, ayun na nga, then after nun, naka-secure ako. So, guys, yung ano yun, hiniram ko muna sa friend ko kasi kulang talaga at wala na talagang lumalabas na Gen-Ad. So, upper box, hindi ko din afford ganyan. Tapos lower box, mas lalong hindi ko afford pero pinahiraman ako. So, thanks sa aking friend na nagpahiram sa akin. Tapos, ayun na nga, after that, nung pinahiraman ako, ang saya ko kasi hawak ko na siya yung ticket, yung physical ticket, 'di ba? Kapag sa mga ano diyan, sa mga K-pop fan, kapag hawak niyo na yung physical ticket, oh my God, ang saya.
Tapos ang problema mo na lang yung outfit, 'di ba? Outfit, yung allowance sa concert, ganyan, 'di ba? Tapos, 'di ko din iniisip na mapupunta din ako sa pagbili ng mga photocard, sa pagbili ng mga album, super mahal pala. Oh my God, guys. Alam niyo nag-start din ako sa sa pag-collect ng mga unsealed. And after ng unsealed, bumili ako ng mga sealed, ganyan 'no. Tapos hanggang sa umabot na, 'di ko alam if 'pag kinompyut ata 'tong lahat ng mga yung mga merches ko ngayon, abot ata siya ng 6 digits, I don't know. Ang dami, guys. So, tapos ang hirap din maging multi-stand. Sa mga multi-stand diyan, kaway-kaway kayo diyan, ayan, 'di ba? Sa mga multi-stand, super hirap mag-multi-stand lalo kapag sabay-sabay pa sila nag-comeback, sabay-sabay sila lumabas ng mga album, nag-pre-order, ganyan, 'di ba? Pero, pero habang tumatagal na, guys, parang naano ko na din siya, nakokontrol ko na din yung self ko na parang, "Ay, hindi dapat kapag merong ganito, ganyan, bibilhin ko na. Hindi ganyan, dapat you know your wants and needs, guys. So, you need to control your body. Control your body. You need to control your money. Like, hindi kayong waldas ng waldas. So, gano'n na din ako now. So, kung makikita nyo naman, yes, di ba makita nyo naman sa mga post ko, yes, makita nyo na parang unboxing dito sa YouTube ko. I think, ayun yung yung mga order ko noon pa na hindi ko na-unbox. Guys, kasi kapag umu-order talaga ako, order lang ako ng order tapos hanggang sa natatambak na siya dito. Ayan. So, tapos nag pala din ako for myself. Ay, ganun din kayo kapag gusto nyo umattend sa mga concert, sa mga may gusto kayong bilhin na merch. Mag-try kayo yung yung parang sinishade na mga ipon-ipon challenge. Try nyo yun, mag-shade-shade kayo. Tapos, kunwari maghulog kayo ng 100, shade yan, or $1, yan, sa mga international viewers ko dyan, ayan. Ganun lang naman, guys. Then, K-pop world. Di ko alam kung saan ako mapapadpad. Parang, feel ko jeje ako. Ganun talaga ang atake. Tapos, ayun na, hanggang sa, ito pa ang pinakamasaya, like, madami kang mga friends, madami kang makikilala, ganyan. Tapos, ang pinakamasaya pa sa concert, guys, like, magpapamigay ka ng freebies, tapos may nagbibigay din ng freebies, tapos nag-exchange ka, nag-trade kayo, like, ayan, trading. Trading banners. Hello po, can we trade our banners like that and the bono card? Ganyan. So, 1:1. Oh, I have 7 members, so 7 out of 7. Ganon. Tapos, gano'n yung niya, tapos ang saya. Tapos, kapag naka-tote bag ka. So, ano ba? Alam ko na din ba dito yung concert tips? Hala, concert tips. So guys, pala, nagtiticket yung assistant din kasi ako. So I help other fans to secure their tickets and nagbabayad na lang sila ng assistance fee sa akin. So minimal fee lang naman, guys. So hindi naman ako yung talaga, 'di ba? Yung malaking maningil. Ayun, tapos ayun, kapag nase-secure ko sila, alam niyo ba na parang saya, parang every ticket selling na parang may nase-secure ako, ang saya ko. Feel ko akin yung ticket, pero ang saya talaga 'pag makikita mo na you purchase your voucher, ganyan, ganyan, ang saya. Masaya sa ticket net. Guys, ay ko na siya, gamay na gamay ko na talaga siya. Pro na ako dito sa sa pag-secure ng ng Ticketnet, SM Ticket, Live Nation, Ticket Melon, ganyan. Like, alam na alam ko na yung mga galawan diyan. Tapos, ayun na nga. Tapos, ito naman, sa pag-secure ng ticket, guys, yung sa manifesto, wag niyo nang pansinin yon. Next chapter na tayo, guys. So, ayun, sa pag-secure naman ng ticket, naka-prepare talaga ako, laptop. If sa cellphone ako, if nasa bahay pala ako, laptop, my phone, my iPad, yan. So, madami akong devices. Pag nasa labas naman ako nagse-secure, guys, like may school, ganyan. May school, may pasok ako. Sa phone at sa iPad lang talaga. Hindi naman na pwedeng dalhin ko ang iPad, di ba? Ayun ang laptop. So, ayan. Pag magse-secure naman, guys, dapat ready ka. Ready? Ang tigas ng dapat ready ka, guys. Ready kayo sa pag-secure yung money, yung mga details. If card man yung pagbabayad nyo, dapat ready na din yung mga CVV, yung expiration date, yung card number, yung card order name, ganyan. And dapat exact amount. Ay, hindi naman. Guys, dapat hindi exact amount. Dapat mag-ano din kayo ng mga parang 300, ganyan. Parang dapat may sobra-sobra kasi minsan may tax. May tax ang yung nasa post, kunwari nasa post 1.5. Tapos pag nasa site na kayo, nasa 1.8 na siya, ganun. Tapos, mayroon din siyang online fee. Ayan. So, dapat mag-ano din kayo ng online fee, mag-reserve din kayo ng online fee. Ayan, for your money, para hindi kayo mamaya nasa site na pala kayo, tapos kulang pa lang pera nyo, 'di ba? So, ayun na. And, ayan, pagkatapos nun,
Ayun na, secure na. Dapat mabilis talaga ang kamay mo sa pag-secure kasi bardagulan talaga minsan kapag super sikat talaga ng fandom, like mga ENHYPEN, Seventeen, Twice, Blackpink, ayan, dapat mabilis talaga. Tapos dapat malakas ang internet mo, malakas ang signal mo para mababa ang queue mo, queuing number, ayan. So, yun ang pinakagusto ko talaga makipagbardagulan sa ticket selling, guys. Ang saya mag-secure. Tapos, like, yung alam mo yung ang dami-dami nila, tapos nakasecure ka, ay, success. Ganon, yung mga, parang success, step by step ba? Sabi ni ba? So, tapos sa pag naman ng concert, 'di ba? Prepared na yung ticket mo. Tapos yung problema mo na lang yung outfit, yung transpo mo papunta doon, 'di ba? Ayan. Tapos after nun, pag naka-secure ka na, guys, ang problema mo na lang dito yung makikipagbardagulan ka sa init sa venue. Lalo kapag sa kapag sa Philippine Arena, super init. Ayan, tapos yung every lakad mo pagpapawisan ka talaga tapos hanapin mo pa yung verification booth. If ever man na merong mga ano ba tawag doon? Yung photo card or trading card, mga ganyan. Kasi 'pag sa Hypen engine zone, 'pag sa 17 karat zone, PC, basta mga gano'n, hahanapin mo pa 'yun, iba pa 'yun, eh, magkaiba pa sila ng booth. So, maglalakad ka na naman, tapos pipila pa kayo sa 'pag bago kayo pumasok, pipila pa kayo, ganyan. Tapos, dapat may dala ka ding tote bag, kasi yung tote bag na 'yun, the purpose of that tote bag is for the freebies, 'di ba? So, 'di ba kukuha ka nga ng mga freebies, do'n mo ilalagay yung mga freebies mo. Kasi kapag wala kang dalang tote bag, ang hirap, 'di ba, hawak-hawak mo yung mga freebies and you don't know how many freebies, 'di mo alam kung ilang freebies. 'Di ko alam kung comedy pa ba 'to or what, itong usapan natin, 'di ba? So, ayan na. So, mga 15 or hindi naman 'to magtatagal ang podcast natin, guys. Like, I will be giving, K-pop life lang, mga chika-chika lang, ganyan. So, tapos dapat sa concert din, guys, huwag kayong gagamit ng case, yung lace case, yung nakasabit lang sa leeg nyo or nakalagay sa mga pocket nyo, ganyan. At huwag din kayo yung basta bantayan niyo yung gamit nyo kasi may mga nangunguha na mga gamit, gano'n. Tapos merong 'pag may nagpapamigay kasi ng freebies, nama-mob. So, madaming tao tapos 'di mo na mamamalayan, nawala na yung wallet mo, nawala na yung phone mo, ganyan. Madaming ganito, hindi 'to nawawala sa concert, guys. Tapos minsan mag-ingat din kayo sa mga nagbebenta ng mga bobblehead, mga ganyan. Kasi minsan ano din 'yan, eh, 'di ko alam basta ayun, mag-ingat na lang kayo, guys, sa mga lalo kapag hindi niyo kakilala. Pero kapag mga mga ka-fandom niyo naman, ganyan, mga ka-fandom niyo, mga Ones, Carats, Engine, Stays, Tuwas, ayan. Mag makipag-friends kayo kasi mababait ang fandom lalo kapag nasa concert kayo, like, para kayong family, 'di ba? Para kayong family, like, "Uy, ate, puwede ba pa-picture dito? Puwede ba niyo po ba akong picturan sa ganyan, ganyan?" Okey po, gano'n sila. So, ayun naman ang aking kasi this is our topic, guys, for today. So, mag-a-upload ako ng every Friday, Monday ng ating podcast. So, don't forget to subscribe our channel. Don't forget to click the notification bell to be updated on my every upload, my video, my podcast. So this channel is about K-pop life, college life, and our personal life. Like that. So, guys, so dito na nagtatapos ang ating live. So, maghintay na kayo sa ating episode 2 of our podcast.